Ang huling bus ay umalis na. Iniwan si Jopet na nilalamon ng unti-unting pagbagsak ng dilim sa isang kantong hindi niya kilala. Ang ugong ng makina ay naglaho sa hangin. Pinalitan ng isang katahimikang halos nakakabingi. Dala ang isang luma at mabigat na bag, tumayo siya sa gilid ng kalsadang lupa. Pinagmamasdan ang nag-iisang karatula na gawa sa kinakalawang na yero. Barangay San Encanto. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ang mga alaala ay sariwa pa rin, matalas na parang bubog na nakabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang ngiti ni Maria, ang halimuyak ng buhok nito na amoy sampagwita. Naalala niya ang maliliit na daliri ng kanilang panganay na si Lito, kumakapit sa kanyang daliri na parabang iyon na ang buong mundo nito. Pagkatapos, naalala niya ang gabi, ang sigaw, ang basag na bintana, ang amoy ng dugo at isang bagay na mas luma pa, mas mabaho at parang nabubulok na lupa at kasamaan. Tinawag itong pananaga ng mga pulis, isang robbery gone wrong. Ngunit alam ni Jopet ang katotohanan. Alam niya ang mga kwento sa probinsya. Alam niya ang tungkol sa mga nilalang na lumilipad sa gabi, mga nilalang na may mahahabang dila at uhaw sa dugo ng mga sanggol. Asfang. Ang salitang yon ay isang sumpa sa kanyang bibig, isang lason sa kanyang kaluluwa. Kaya siya narito ngayon, sa San Encanto, ang baryong sinilangan ni Maria. Hindi para maghiganti. Tapos na siya roon. Narito siya para hanapin ang kapayapaang ninakaw sa kanya, para takasan ang mga multo ng syudad na bumubulong ng pangalan ng kanyang mag-ina sa bawat sulok. Nagsimula siyang maglakad. Ang hangin ay mabigat at malagkit, puno ng amoy ng basang lupa, ng mga nabubulok na dahon, at ng matamis ngunit nakakaumay na halimuyak ng kalachuchi. Ang mga puno ng akasya sa magkabilang gilid ng daan ay tila mga higanteng may baluktot na mga braso nagbabantay sa kanyang pagpasok. Walang kuryente sa poste. Ang tanging liwanag ay mula sa buwang sumisilip sa mga ulap. Ang mga bahay kubo na kanyang nadaraanan ay mga anino lamang. Ang mga bintanang kapis ay parang mga matang nakamasid, blanko at walang buhay. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng pag-aabang. Saan po ba rito ang bahay ng mga Alcantara? Tanong niya sa isang matandang lalaki na nag-aayos ng kanyang lambat sa ilalim ng puno ng mangga. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mukha nito ay kulubot na parang tuyong dahon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Matagal nang wala mga Alcantara. Sino ka ba, iho? Asawa po ako ni Maria. Si Jopet po. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maria ay nagdulot ng isang kisap mata ng pagbabago sa mukha ng matanda. Isang saglit na pagkilala na agad pinalitan ng pag-iwas. Ikaw pala. Doon sa dulo ang bahay nila, ang bahay na walang tao. Itinuro nito ang isang madilim na landas. Salamat po, sabi ni Jopet. Hindi sumagot ang matanda. Mabilis itong nagpatuloy sa pag-aayos ng lambat. Iniiwasan ang kanyang tingin. Ganon din ang reaksyon ng ilang tao pa na kanyang nakasalubong. Mga tinging umiiwas, mga bulong na hindi niya marinig. At isang pangkalahatang pakiramdam na siya ay isang dayuhan, isang bagay na hindi dapat naririto. Nakarating siya sa dulo ng landas, sa isang bahay na nakatayo malapit sa isang malaking puno ng balete. Gawa ito sa luma at nangingitim na kahoy. Bagamat nakasara, may liwanag ng gasera na tumatagos sa mga siwang ng dingding. May isa pang bahay sa di kalayuan, mas maayos, mas maliwanag. Doon nagmumula ang isang mahinang iyak ng sanggol. Napatigil si Jopet. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang iyak ng sanggol, ang tunog na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Lumabas mula sa mas maliwanag na bahay ang isang lalaki. Matipuno ang katawan nito. Mga 50 taong gulang na at may hawak na buntot pagi. Ang balat nito ay sunog sa araw. Ang mga braso ay matitigas sa pagtatrabaho. Tinitigan siya nito ng may pag-iingat. Sino ka? Tanong ng lalaki.
Ang boses nito ay magaspang ngunit kalmado. Jopet po, asawa ni Maria Alcantara. Ito po ba ang bahay nila? Turo niya sa abandonadong kubo. Tumango ang lalaki. Ako si Doming. Pasensya ka na sa itsura ng bahay. Matagal na itong walang nakatira. Ayos lang ho. Dito na muna ako tutuloy. Hindi nagsalita si Doming, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng maraming bagay. Pag-aalala, pagdududa, biglang bumukas ang pinto sa likod ni Doming. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Siya ay payat, marahil nasa 40 anyos, at may suot na simpleng duster. Ang buhok niya ay nakapusod, ngunit may ilang hibla na nakawala at humahaplo sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Napahinto sa paghinga si Jopet. Ang mga mata ng babae ay tila nakakita na ng lahat ng lungkot sa mundo. Ngunit sa likod ng kalungkutang yon ay may isang karunungang napakalalim. Tumingin ito sa kanya at naramdaman ni Jopet na para siyang isang bukas na aklat. Yoni, pumasok ka na, sabi ni Doming sa malumanay na paraan. Ngunit hindi gumalaw si Leonie. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Jopet. Pagkatapos, tumingin ito sa madilim na kalangitan at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Isang bahagyang pagtango na parabang kinikilala nito hindi lang ang kanyang presensya, kundi pati na rin ang bigat ng daladalang pasanin sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa loob. Ang iyak ng sanggol sa loob ay biglang tumigil. Naiwan si Jopet na nakatayo roon. Mas lalo pang nalilito. May kakaiba sa mag-asawang ito. May kakaiba sa baryong ito. Binuksan niya ang pinto ng lumang bahay. Sinalubong siya ng amoy ng alikabok at nakalimutang panahon. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, nakita niya ang mga muebles na nababalutan ng puting kumot, mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Ito ang bahay kung saan lumaki si Maria. Sa isang iglap, tila nakita niya ang multo nito, nakangiti sa kanya mula sa isang madilim na sulok. Isinara niya ang pinto, binitawan ang kanyang bag. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagod na pagod siya, pagod na ang kanyang katawan, pagod na ang kanyang isip, pagod na ang kanyang kaluluwa. Gabi. Ang San Encanto ay bumagsak sa isang mas malalim na katahimikan. Ngunit ngayon, naririnig na ni Jopet ang mga tunog na hindi niya napansin kanina. Ang huni ng mga kuliglig, ang tuko sa kisame, ang pagaspas ng mga pakpak ng paniki sa labas. Mga normal na tunog ng probinsya. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang imahe ng mga mata ni Leonie ay bumabalik sa kanya. Ang bigla ang pagtigil ng iyak ng sanggol, ang tingin ng mga taga-baryo, at pagkatapos narinig niya ito. Isang tunog na napakahina, napakabilis. Chik, 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 chik. Nagmumula ito sa labas, tila sa may bubungan. Napamulat siya ng mata. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito ba ay isang butiki lamang? Isang insekto? Chik, chik, chik. Muli niyang narinig. Mas malapit ngayon. At sa pagkakataong ito, sigurado siya. Hindi tutunog ng kahit anong hayop na alam niya. Ito ay mapanukso. Maingat. Tila may isang bagay na gumagapang, naghahanap ng siwang, naghahanap ng butas. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Ang nakita lang niya ay ang dilim at ang silweta ng bahay ni na Doming at Leonie. Ang tunog ay tila nagmumula sa direksyon na yon. Biglang nawala ang tunog. Ang natira na lang ay ang ordinaryong ingay ng gabi. Ngunit alam na ni Jopet, alam niya ang tunog na yon. Narinig na niya iyon dati sa isang panaginip, sa isang bangungot na ayaw siyang iwan. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ng takot ay gumapang sa kanyang batok. Tumingin siya sa kadiliman, sa bahay kung saan may isang sanggol na natutulog. Sa kanyang isipan, isang malamig at mapait na katotohanan ang nabuo. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang bangungot ko. Kinaumagahan,
Ginising si Jopet ng sikat ng araw na tumatago sa maruruming bintana. Ang takot na bumalot sa kanya kagabi ay tila isang masamang panaginip na lang, pinalitan ng pagod at ng sakit sa likod mula sa pagtulog sa sahig. Ngunit nang tumingin siya sa labas, sa bahay ni Doming at Leonie, bumalik ang lahat ng pangamba. Ang araw ay nagbigay liwanag sa mga bagay na hindi niya napansin sa dilim. Ang bahay ng mag-asawa ay napapalibutan ng mga kakaibang bagay. Sa bawat bintana, may nakasabit na bungkus ng bawang at asin na nakalagay sa maliliit na pulang tela. Sa ilalim ng hagdanan, may isang palayok na puno ng uling. At sa paligid ng buong kabahayan, may mga nakatanim na halamang hindi niya kilala, mga halaman na may matutulis na dahon at maitim na kulay. Ito ay isang kuta, hindi isang ordinaryong tahanan. Ginugol ni Jopet ang buong umaga sa paglilinis ng bahay ni Maria. Habang nag-aalis siya ng alikabok at sapot ng gagamba, inaalis din niya ang mga alaala. Bawat sulok ay may kwento. Bawat lumang gamit ay may anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang atensyon niya ay nasa kapitbahay. Nakikita niya si Doming na nagpuputol ng kahoy. Ang bawat paghatsa ay malakas at tiyak. Paminsan-minsan, tumitigil ito at tumitingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay, laging alisto. At si Leonie ang tunay na hiwaga. Nakaupo ito sa kanilang balkonahe, sa isang tumba-tumba, habang karga-karga ang sanggol na pinangalanan nilang Laya. Bihira itong kumilos. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sanggol. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila isang kalasag. Ang paraan ng pagyakap niya kay Laya ay hindi lang pagmamahal. Ito ay pagprotekta na halos desperado. Lumipas sa mga araw, si Jopet ay unti-unting naging parte ng tanawin ng San Encanto, ngunit hindi ng komunidad. Ang mga tao ay bumabati sa kanya, ngunit walang ngiti. Sinasagot nila ang kanyang mga tanong, ngunit laging maikli. Kapag napapag-usapan sina Doming at Leonie, ang mga boses ay humihina, nagiging bulong. Mabuting tao si Doming, sabi ng isang alis sa tindahan. Pero ang asawa niya, si Leonie, iba siya. Bakit po iba? Usisa ni Jope. Nagkibit balikat lang ang ali. Mahusay na albularyo, marami nang napagaling, pero may dala siyang lungkot. Isang lungkot na nakakahawa. Lungkot. Yun ang tamang salita. Pero para kay Jopet, may higit pa roon. May takot. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik mula sa ilog, narinig niya ang iyak ni Laya. Isang iyak na puno ng sakit. Tumakbo siya at nakita niya si Leonie na nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Yakap-yakap ang umiiyak na sanggol. Sumunod si Doming. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sumilip si Jopet mula sa malayo. Nakita niya si Leonie na inilapag si Laya sa isang banig. Mabilis itong kumuha ng mga dahon, dinikdik ang mga ito sa isang lusong at ipinahid sa tiyan at dibdib ng sanggol. Bumubulong ito ng mga orasyon na hindi maintindihan ni Jopet. Mga salita sa isang dialektong luma at malalim. Pero ang iyak ni Laya ay hindi tumitigil. Sa katunayan, lalo pa itong lumalakas. At sa paglakas ng iyak, tila nagbago ang hangin. Naramdaman ni Jopet ang paglamig ng paligid. Ang mga dahon ng puno ng balete ay nagsimulang kumilos kahit walang hangin. Ang mga aso sa malayo ay nagsimulang tumahol. Isang tahol na puno ng takot. Ang iyak ng sanggol ay tila isang tawag. Isang paanyaya sa kung anumang nagkukubli sa dilim. Gabi. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa buong baryo. Hindi makatulog si Jopet. Ang iyak ni Laya kaninang hapon ay umuulit sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang bahay ni Doming. Ang ilaw ng gasera sa loob ay gumagalaw. Lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa dingding. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang anino. Isang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno sa gilid ng bakuran ni Doming. Ito ay hindi anino ng tao.
Ito ay mahaba at payat, gumagalaw ng hindi natural, maliksi at halos walang tunog. Tila ito isang malaking gagamba o isang taong naglalakad ng pabaluktot. Napatigil sa paghinga si Jopet. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi siya gumalaw. Pinanood niya lang ang anino na gumapang palapit ng palapit sa bahay. Nag-angat ito ng ulo. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Jopet ang isang bagay na kumislap dalawang maliliit na puntos ng liwanag na parang mga mata. Kasabay nito, narinig niya ulit ang tunog. Chik, 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 chik. Hindi na ito mahina. Malinaw na ngayon. Isang tunog ng pagkaskas, tila mga kuko na gumagapang sa tuyong lupa, palihim na papalapit. Tumingala ang anino sa bubong ng bahay ni Domeng, na parabang sinusukat ito, hinahanap ang pinakamahinang punto. Hindi na ito isang bangungot. Hindi na ito isang alaala. Ito ay nangyayari ngayon, sa kanyang harapan. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Domeng. Lumabas si Domeng, hawak-hawak ang kanyang buntot pagi. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa direksyon kung saan nagtatago ang anino. Ang anino ay biglang tumigil. Sa isang iglap, nawala ito. Naglaho sa kadiliman na parang hindi kailanman umiral. Si Domeng ay nanatiling nakatayo roon ng ilang minuto. Isang tahimik na bantay sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ay pumasok na siya sa loob at isinara ang pinto. Naiwan si Jopet na nanginginig sa tabi ng bintana. Ang tubig sa baso na hawak niya ay natapo na sa sahig. Ang mga bawang, ang asin, ang mga kakaibang halaman, ang buntot pagi. Hindi ito para sa mga magnanakaw. Hindi ito para sa masasamang loob. Ito ay para sa isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na naglalaway para sa sanggol na natutulog sa loob ng bahay na yon. Isang bagay na tinatawag ng iyak nito. Ang tunog ng tik-tik ay bumalik, ngunit ngayon ay nasa isipan na lang niya. Isang paalala, isang babala. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang pamilya, ang pigati ni Jopet ay nahaluan ng isang bagong damdamin. Ang hilaw at nagyayelong takot na baka ang kasaysayan ay malapit ng umulit. Lumipas ang 2 gabi na walang nangyari. Para sa ibang mga taga-baryo, ito ay kapayapaan. Para kay Jopet, ito ang katahimikan bago ang bagyo. Bawat gabi, gising ang kanyang diwa. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat ihip ng hangin ay tila may dalang bulong. Ang kanyang pagbabantay ay nakatuon sa bahay ni Domeng. Pero ang atake ay hindi doon dumating. Nangyari ito sa bahay ng mga Santos, isang pamilyang may 3 maliliit na anak na nakatira mga 50 metro lang mula sa kinatatayuan ni Jopet. Nagsimula ito sa isang iyak. Isang matinis na iyak ng isang bata na sinundan ng isang sigaw ng isang ina, isang sigaw na puno ng purong sindak. Napabalikwa si Jopet. Kasabay niya bumukas ang pinto ng bahay ni Domeng. Lumabas si Domeng. Hindi na lang buntot pagi ang dala, kundi pati isang matulis na balisong na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa likod niya ay si Leonie. Ang mukha ay isang maskara ng determinasyon at takot. Hindi sila nag-usap. Alam na nila ang gagawin. Dito ka lang! Sigaw ni Domeng kay Leonie bago tumakbo patungo sa bahay ng mga Santos. Sumunod si Jopet. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, tinatabunan ng takot. Ang mga sigaw mula sa bahay ay nagpatuloy. Mas desperado, mas nakakakilabot. Pagdating nila, ang tanawin ay purong kaguluhan. Si Aling Nena, ang ina, ay sumisigaw habang yakap-yakap ang kanyang 2 anak. Ang asawa niyang si Mang Romy ay may hawak na itak, nanginginig na nakaturo sa bubungan. Nasa itaas! Nasa itaas! Sigaw ni Mang Romy. Tumingala si Jopet. Sa gitna ng bubong na gawa sa pawid, may isang butas. Isang perpektong bilog na butas na hindi doon dati. At mula sa butas na yon, may isang bagay na itim at manipis na nakalawit parang isang sinulid na gawa sa dilim. Ito ay gumagalaw, umiikot, na parabang may sariling buhay, hinahanap ang kuna kung saan natutulog ang bunsong anak ng pamilya. Ang dila, isang dila na mahaba at halos di makita. Naramdaman ni Jopet ang panlalamig ng kanyang batok.
Bumalik ang lahat ng alaala, ang mga kwentong kinatatakutan niya noong bata pa siya. Ang mga kwentong naging bangungot niya sa totoong buhay. Ang tiktik. "Umalis ka riyan!" sigaw ni Domeng kay Mang Romy. Bago pa man makakilos si Jopet, kumilos na si Domeng nang may bilis na hindi akalain ni Jopet sa isang taong kaedad nito. Inihagis niya paitaas ang isang maliit na sisidlan. Bumasag ito sa bubong at kumalat ang laman asin. Isang nakakabinging, hindi makataong tunog ang narinig mula sa bubong. Isang tunog ng pagsitsit at pag-iinit na parabang napasong karne. Ang itim na dila ay mabilis na umurong pabalik sa butas. Ngunit hindi pa tapos si Domeng. Sa isang kamay ay ang buntot pagi, sa isa naman ay ang balisong na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Tumakbo siya paikot sa bahay. "Umalis na kayo riyan! Dalhin mo ang mga bata sa labas!" utos niya kay Aling Nena. Si Jopet ay natigilan. Ang puot niya sa mga aswang ay nag-aalab, ngunit sa harap ng aktwal na panganib, ang kanyang katawan ay tila naparalisa. Nakita niya ang takot sa mukha ng mga bata. Ang parehong takot na marahil ay nakita sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang pag-iisip na yon ang nagpagalaw sa kanya. Tinulungan niya si Aling Nena na buhatin ang mga bata palabas. Pagkalabas nila, narinig nila ang isang malakas na kalabog sa likod ng bahay na sinundan ng sigaw ni Domeng, isang sigaw ng pakikipaglaban. Tumakbo si Jopet sa likod ng bahay. Ang nakita niya ay isang eksenang hango sa pinakamasama niyang bangumot. Sa ilalim ng puno ng saging, si Domeng ay nakikipagbuno sa isang nilalang. Ito ay may anyong tao, isang payat na babae na may mahabang magulong buhok na tumatakip sa mukha nito. Ngunit ang mga braso nito ay hindi pang tao. Mahahaba at payat ang mga ito. Nagtatapos sa mga kukong matutulis at itim. Ang mga mata nito sa likod ng buhok ay nagliliyab na pula. Hinahampas ni Domeng ang nilalang gamit ang buntot pagi. Bawat tama ay nagdudulot ng isang hiyaw ng sakit mula sa aswang at amoy ng nasusunog na balat. Sinusubukan ng nilalang na kalmutin si Domeng, ngunit mabilis itong umiiwas. Ang kanyang mga galaw ay sanay at kalkulado. "Peste ka! Hayop ka!" sigaw ni Domeng. Ang boses ay puno ng galit. Itinutok niya ang balisong. Ang aswang ay tumingin sa kanya. At sa isang iglap, tila nakita ni Jopet ang isang pamilyar na mukha sa likod ng lahat ng yon, isang taga-baryo na minsan niyang nakita. Ngunit ang pagiging tao nito ay matagal nang nawala. Sa isang mabilis na kilos, sinaksak ni Domeng ang nilalang sa tagiliran. Umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na sigaw sa buong paligid. Ang nilalang ay bumagsak sa lupa. Ngunit sa halip na mamatay, ito ay gumapang palayo ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Naglaho sa kadiliman ng mga puno ng saging, nag-iiwan ng bakas ng maitim at malagkit na dugo. Hingal na hingal si Domeng. Nakatayo roon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Tumingin siya kay Jopet. At sa mga mata ni Domeng, nakita ni Jopet hindi lang ang tapang, kundi pati na rin ang malalim na pagod. Ang pagod ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa dilim. Bumalik sila sa harap ng bahay. Ang sanggol sa kuna ay ligtas. Mahimbing na natutulog. Hindi alam ang panganib na katatakas lang. Si Aling Nena ay umiiyak habang yakap ang kanyang mga anak. Ang buong baryo ay gising na. Ang mga tao ay nagbubulungan sa kanilang mga bahay, masyadong takot na lumabas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Jopet si Leonie. Nakatayo siya sa may pintuan ng kanilang bahay. Yakap-yakap si Laya na ngayon ay tahimik na. Ang mukha niya ay putlang-putla sa liwanag ng buwan. Tumingin siya sa direksyon kung saan tumakas ang aswang pagkatapos sa isa nasirang bubong at sa pamilyang Santos. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng ginhawa. Hindi rin ito nagpapakita ng takot para sa kanyang sarili. Ang nakita ni Jopet sa mga mata ni Leonie ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang malawak na kalungkutan. Isang halos hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakasala. Habang naglalakad pabalik si Domeng patungo sa kanya, si Leonie ay yumakap ng mas mahigpit kay Laya. At sa katahimikan ng gabi, narinig ni Jopet ang kanyang bulong. Isang bulong na para lang sa sanggol ngunit umabot sa kanyang pandinig.
Mga salitang hindi niya naiintindihan. Isang panalangin o marahil isang babala. Napaisip si Jopet. Pinoprotektahan ba ni Leonie ang sanggol mula sa aswang? O natatakot siya na baka ang aswang ay narito dahil sa sanggol? Ang insidente sa bahay ng mga Santos ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa katahimikan ng San Encanto. Sa araw, ang mga tao ay nagkukunwaring normal ang lahat. Nagtatrabaho sila sa bukid, naglalabas sa ilog, nagchitsismisan sa tindahan. Ngunit kapag nagsimula ng bumaba ang araw, ang takot ay gumagapang pabalik. Ang mga pinto ay mas maagang isinasara. Ang mga bintana ay mas mahigpit na hinaharangan. At ang pangalan ni Doming ay binabanggit na may halong paggalang at takot. Para kay Jopet, ang kaguluhan ay nagdala ng kalinawan at mas maraming tanong. Malinaw na may aswang sa baryo at malinaw na si Doming ang tagapagtanggol. Ngunit si Leonie ang nananatiling isang anino sa gitna ng lahat. Ang kanyang reaksyon noong gabing yon, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang halos pagkakasala ay hindi umaalis sa isipan ni Jopet. Kailangan niyang malaman ng totoo. Ang una niyang nilapitan ay si Mang Cardo, ang kapitan ng barangay. Naabutan niya itong nag-iinspeksyon sa nasirang bubong ng mga Santos. Si Mang Cardo ay isang lalaking praktikal. Ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ang kanyang noo ay laging nakakunot, na parabang ang buong mundo ay isang problemang kailangan niyang ayusin. Kapitan, bati ni Jopet. Tumingin si Mang Cardo sa kanya. Walang bahid ng pagkagulat. Jopet, narinig ko ang nangyari. Mabutit walang napahamak. Aswang daw po, Kap. Bumuntong hininga si Mang Cardo. Isang buntong hininga na puno ng pagkainis. Aswang, halimaw, multo. Iyan ang laging sinasabi ng mga tao rito kapag may hindi sila maipaliwanag. Baka mga magnanakaw lang iyan na may kakaibang modus. O baka isang malaking paniki o isang mailap na hayop gubat. Pero Kapitan, kitang-kita po ng lahat. Ang dila, ang sugat ni Doming sa nilalang. Si Doming! Putol ni Mang Cardo at may bahid ng pait sa kanyang boses. Laging si Doming! Mula nang dumating ang mag-asawang yan dito, dumami ang kwento ng aswang. Hindi ba kayo nagtataka? Baka naman sila mismo ang gumagawa ng gulo para magmukha silang bayani, para kumita sa pagiging albularyo. Natigilan si Jopet. Hindi niya naisip ang anggulong yon. Ngunit ang tapang na nakita niya kay Doming ay hindi maikakaila. Pero niligtas niya ang pamilya. Oo, sa pagkakataong ito. Sagot ni Mang Cardo na tila may ibang gustong sabihin. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay. Basta mag-ingat ka lang, iho. Lalo na sa babaeng yun, kay Leonie. May dala siyang kakaibang hangin sa baryong ito. Pagkasabi noon, tumalikod na ang kapitan. Tinapos na ang usapan. Hindi kumbinsido si Jopet. Alam niya ang nakita niya. At alam niyang may itinatago si Mang Cardo sa likod ng kanyang pagiging praktikal. Kaya't nilapitan niya ang mga mas nakakatanda sa baryo. Ang mga lolo at lola na nakaupo sa kanilang mga balkonahe na ang mga mata ay nakakita na ng maraming pagbabago sa San Encanto. Ngunit dito, mas naging mahirap ang lahat. Nang banggitin niya ang pangalan ni Leonie, ang mga bibig ay tumitikom, ang mga mata ay umiiwas. Ang pamilya nila ay hindi talaga taga rito. Sabi ng isang lola na naghihimay ng mais. Galing sila sa kabundukan. Matagal na. May kapatid daw po si Leonie? Tanong ni Jopet. Sinusubukang isingit ang impormasyong nakita niya sa litrato. Ang lola ay biglang tumigil sa paghihimay. Tumingin ito sa malayo. Mayroon. Si Elena, isang babaeng kakaiba. Maganda, pero malungkot ang mga mata. Parang laging may hinahanap o tinatakbuhan. Nasaan na po siya ngayon? Umiling ang matanda. Nawala. Isang araw, nawala na lang. May nagsasabing umalis. May nagsasabing kinuha. Kinuha po ng ano? Hindi sumagot ang matanda. Nagpatuloy na lang ito sa paghihimay ng mais. Isang malinaw na senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap.
Sa bawat pagtatanong, iyon ang laging narating ni Jopet, isang pader ng katahimikan. Ngunit nakakakuha siya ng mga pira-pirasong impormasyon, isang kapatid na nawawala, isang pamilyang galing sa malayo, at ang salitang laging bumabalik sa mga bulungan, sumpa. Hindi isang sumpa sa baryo, kundi isang sumpa sa isang lahi, isang sumpa sa dugo. Isang hapon, habang pauwi na siya, nadaanan niya ang isang napakatandang babae na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng aratiles. Ang pangalan niya ay Lola Ebias. Ang kanyang mga mata ay malabo na at ang kanyang balat ay halos kasing kulay na ng lupa. Sabi ng iba, wala na ito sa tamang pag-iisip. Ngunit nang makita siya ni Lola Ebias, ang malabo nitong mga mata ay tila tumago sa kanya. "Ikaw," sabi ng matanda, ang boses ay mahina at garalgal. "Ikaw ang dayo. May dala kang mabigat na anino." Isang anino ng pighati. Napatigil si Jopet. Paano nito nalaman? Lumapit siya. "Lola," itinaas ni Lola Ebias ang isang nanginginig na kamay. "Ang dugo ay tumatawag sa dugo, kaya sila lumalapit sa iyo. Naamoy nila ang pighati, naamoy nila ang dugo na natapon." Nanlamig si Jopet. Ang tinutukoy ba nito ay ang nangyari sa kanyang pamilya? "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ang matanda ay hindi tumingin sa kanya. Sa halip, ang malabo niyang mga mata ay tumago sa likuran ni Jopet, nakatutok sa isang direksyon sa bahay kung saan naroroon si Leonie at ang sanggol. "Ang kapatid?" bulong nito. Ang boses ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar, isang malayong panahon. "Si Elena. Pareho sila. Pareho ng dugo." Lumunok si Jopet. Mas lumapit pa siya, halos hindi na humihinga. "Ano pong meron sa dugo nila?" Ang matanda ay dahan-dahang umiling. Isang malungkot na pag-iling. "Ang sumpa, iho. Hindi yan basta-basta nawawala. Hindi yan namamatay." Tumingin ito sa kanya. At sa isang iglap, ang mga mata nito ay tila lumilinaw, puno ng isang nakakatakot na kaalaman. Nagpapahinga lang. Nag-aantay ng bagong sisidlan. Bagong sisidlan. Isang sisidlan. Isang vessel. Ang mga salita ay tumama kay Jopet na parang yelo. Bigla niyang naalala ang iyak ng sanggol na tila tumatawag sa dilim, si Laya. "Ang sumpa. Kaninong sumpa po?" tanong ni Jopet. Ang boses ay nanginginig na, ngunit tila may nagbago kay Lola Ebias. Ang saglit na linaw sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng ligalig. Napatingin siya sa magkabilang gilid, na para bang may narinig siyang hindi naririnig ni Jopet. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Tinitigan niya si Jopet. Ang mga mata niya ngayon ay dilat sa takot. Itinaas niya ang isang nanginginig na daliri. Itinuro hindi si Jopet, kundi ang puso nito, bago ito ibinaba at itinuro ang direksyon ng bahay ni Leonie. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito sa isang bulong na halos hangin na lang. Isang bulong na puno ng 100 taong takot. "Ang dugo, hindi maaaring takasan ng dugo." Bigla, ang mukha ng matanda ay nabalot ng purong sindak. Tila ngayon lang niya napagtanto ang panganib sa kanyang mga sinabi. Mabilis siyang umiling. Itinakip ang 2 kamay sa kanyang bibig at nanginginig na tumayo. Naglakad dito palayo ng paika-ika. Hindi na lumingon pa. Iniwan si Jopet na nakatayo roon. Nalilito at nilalamon ng isang bagong uri ng kilabot. Naiwan si Jopet sa ilalim ng puno ng aratiles. Ang mga salita ni Lola Ebias ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi maaaring takasan ng dugo. Hindi na niya iniisip ang aswang na gumagapang sa bubong. Hindi na niya iniisip ang tiktik na nagtatago sa mga puno ng saging. Ang iniisip niya ngayon ay ang babaeng may malungkot na mga mata. Ang albularyo na nagtatanggol sa isang sanggol. Ang babaeng may kapatid na nawawala. Ang babaeng ayon sa matanda ay may dugong hindi matatakasan. Tumingin si Jopet sa bahay ni Domeng at Leonie. Hindi na ito isang bahay ng mga biktima para sa kanya. Ito na ngayon ang sentro ng hiwaga, ang posibleng pinagmumulan ng lahat at sa kaibuturan ng kanyang puso.
Isang mas malamig, mas madilim na tanong ang nabuo. Sino nga ba talaga ang kinatatakutan ng mga aswang? Ang mga bantay tulad ni Doming? O ang isang bagay na nasa loob mismo ng bahay na yon? Ang kabilugan ng buwan ay muling dumating sa San Encanto, na parabang isang paalala ng isang hindi natapos na tunggalian. Ang liwanag nito ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, ginagawa nitong mas maitim ang mga anino at mas matalas sa mga gilid ng takot sa puso ng mga taga-baryo. Para kay Jopet, ang buwan ay isang orasan, isang hudyat. Nasa loob siya ng kanyang kubo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakabantay sa labas. Simula nang makausap niya si Lola Ebias, ang kanyang pagdududa ay hindi na isang tanong kundi halos isang paniniwala. Si Leonie, si Laya, ang dugo. Sila ang sentro ng lahat. Nagsimula ang kaguluhan bandang hating gabi. Hindi na ito palihim. Hindi na ito isang simpleng tik-tik sa bubong. Nagsimula ito sa isang alulong. Isang mahaba, malagim na alulong na nagmula sa gilid ng baryo malapit sa kakahuyan. Hindi ito alulong ng aso. Ito ay isang tunog na mas primal, mas gutom. Sinundan ito ng isa pa at isa pa mula sa iba't ibang direksyon. Ang baryo ay kinubkob. Nagising ang lahat. Ang mga ilaw ng gasera ay biglang sumindi sa mga bintana. Ang mga aso ay hindi na tumatahol. Sila'y umuungol na ngayon sa takot, nagtatago sa ilalim ng mga bahay. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Jopet ang paggalaw sa dilim. Hindi lang iisang anino. Marami. Mabilis silang gumalaw. Mga maitim na guhit na lumulusot sa pagitan ng mga puno at bahay. Ang ilan ay mababa sa lupa, gumagapang na parang mga hayop. Ang iba ay mas matangkad, may anyong tao ngunit may mga galaw na mali at baluktot. Ito ay isang pag-atake, isang organisadong pag-atake. Narinig ni Jopet ang malakas na pagbumura mula sa labas. Si Doming lumabas na ito. Hawak ang kanyang mga sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi lang alisto, kundi desperado. "Leonie, isara mo lahat! Huwag kang lalabas sa anuman ang mangyari!" Sigaw niya bago sumugod sa pinakamalapit na anino. Nagsimula ang labanan. Ang hangin ay napuno ng mga sigaw, ng tunog ng nakikiskisang bakal, ng paghampas ng buntot pagi at ng mga hindi makataong hiyaw ng sakit at galit. Si Doming ay parang isang mandirigma, lumalaban ng may tapang, ngunit mag-isa lang siya laban sa marami. Napanood ni Jopet ang isang nilalang na sumugod kay Doming mula sa likod. Ito ay may anyong malaking aso na walang balahibo, ang balat nito ay kulay abo at ang mga mata ay nagliliyab na pula. Bago pa man ito makalapit, isang aninong dumaan mula sa gilid at sinaksak ito ng isang matulis na kawayan. Si Mang Romy, ang lalaking tinulungan ni Doming noon. Sumunod ang iba pang kalalakihan ng baryo. May dalang mga itak, mga sibat na kawayan at sulo. Ang buong San Encanto ay naging isang larangan ng digmaan. Ngunit ang atensyon ni Jopet ay na kay Leonie. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang loob ng bahay ng mag-asawa. Nakita niya si Leonie na nagpapanik. Tumatakbo siya sa loob ng bahay. Sinusuri ang bawat bintana, bawat siwang habang yakap-yakap si Laya. Ang sanggol ay hindi umiiyak. Ito ay tahimik na nakatingin sa paligid. Ang mga mata nito ay bukas na bukas, sumasalamin sa naglalarong liwanag ng mga sulo sa labas. Biglang may isang malakas na kalabog sa bubong ng bahay ni Leonie. Isang malaking nilalang na may malalapad na pakpak na parang paniki ang bumagsak dito. Ang mga kuko nito ay kumaskas sa yero, lumilikha ng isang nakakakilabot na tunog. Sa loob, napasigaw si Leonie. Niyakap niya si Laya at umatras siya papunta sa isang sulok. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng purong sindak. Sumilip si Jopet sa labas. Si Doming ay napapalibutan, abala sa pakikipaglaban. Walang makakatulong kay Leonie. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jopet ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang anino ang lumitaw sa likod ni Leonie, sa loob mismo ng bahay.
Hindi ito nanggaling sa pinto o bintana. Tila ito umusbong mula sa kadiliman ng sulok. Ito ay mataas at malapad. Sa una, inakala ni Jopet na isa ito sa mga aswang na nakapasok. Napasigaw siya sa isip, "Leonie, sa likod mo!" Ngunit hindi. Nang gumalaw ang anino, nasinaga nito ng liwanag ng sulo mula sa labas. Nakita niya ang anyo nito. Eni o ni Domeng. Pero paanong nangyari yon? Si Domeng ay nasa labas, nakikipaglaban. Tumingin si Jopet pabalik sa labas. Si Domeng ay naroon pa rin, nakikipagbuno sa dalawang nilalang. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa loob ng bahay. Ang anino na kamukha ni Domeng ay nandoon pa rin, nakatayo sa likod ni Leonie. At doon niya napagtanto, hindi ito si Domeng. Ito ay isang anino lang. Isang anino na walang katawan. Ang anino ay gumalaw. Hindi ito lumakad. Ito ay dumaloy na parang likido sa sahig papalapit sa likuran ni Leonie na walang kamalay-malay. Itinaas nito ang isang braso na gawa sa purong dilim. Ngunit bago pa man ito mahawakan si Leonie, ang babae ay biglang kumilos. Sa isang iglap, nawala ang takot sa kanyang mukha. Nawala ang pagiging biktima. Pinalitan ito ng isang bagay na mas luma, mas mapanganib. Umiikot siya ng may bilis na hindi pang tao. Ang kanyang mga galaw ay maliksi at puno ng bagsik. Hinarap niya ang anino, hindi ang nilalang sa bubong. Sa kanyang mga mata, may isang liwanag na hindi nakita ni Jopet dati, isang liwanag na malamig at mabangis. "Wag." Narinig ni Jopet ang kanyang sinabi. Isang salitang hindi pasigaw, kundi isang utos na puno ng kapangyarihan. Ang anino ay tumigil, na parabang natinag sa kanyang boses. At sa sandaling iyon, ang nilalang sa bubong ay nagtagumpay. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang isang bahagi ng bubong ay bumigay at isang mahaba, maitim na braso na may matutulis na kuko ang pumasok, sinusubukang abutin si Laya. Nagkaroon ng kaguluhan. Ngunit ang nakita ni Jopet ay hindi ang braso. Ang nakita niya ay ang reaksyon ni Leonie. Sa halip na umatras, sumugod siya. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis. Halos isang guhit lang sa paningin. Hinawakan niya ang braso ng aswang gamit ang dalawa niyang kamay. Isang hiyaw na puno ng galit at sakit ang narinig mula sa labas at ang braso ay mabilis na umurong. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay hindi iyon. Habang nakikipaglaban si Leonie, ang anino ni Domeng na nasa likod niya ay biglang nagbago. Hindi na ito anino ni Domeng. Ito ay lumaki, kumalat at nag-anyong isang pares ng malalaking pakpak na gawa sa dilim. Isang anino ng mga pakpak na tila nakakabit sa likuran mismo ni Leonie. Sa isang iglap, nasinaga ng liwanag ng buwan ang mukha ni Leonie. At sa iglap na yon, nakita ni Jopet ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao. Ang mga ito ay nagliliyab at sa gilid ng kanyang bibig, isang pares ng matutulis na pangil ang bahagyang sumilip. Ang puso ni Jopet ay tumigil sa pagtibok. Hindi pinoprotektahan ni Leonie si Laya mula sa mga aswang. Hindi siya ang target. Siya ay isa sa kanila. Ang mga nilalang sa labas, hindi sila narito para sa sanggol. Sila ay narito para sa kanya. O marahil, para sa isang bagay na itinatago niya. Ang labanan sa labas ay biglang tumigil. Ang mga aswang ay biglang umurong na parabang nakatanggap sila ng isang senyales. Naglaho sila sa kadiliman na kasing bilis ng kanilang pagdating. Naiwan ng katahimikan, na binasag lang ng mga hingal ng mga kalalakihan ng baryo at ng amoy ng dugo at takot. Si Domeng ay nakatayo sa gitna ng lahat, sugatan ngunit buhay. Tinitingnan ng direksyon kung saan tumakas ang mga halimaw. Sa loob ng bahay, ang anino ng mga pakpak ay dahan-dahang nawala. Si Leonie ay muling naging ang babaeng may malungkot na mga mata, nanginginig habang yakap-yakap si Laya. Ngunit ngayon, ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa pagpipigil. Nakatayo si Jopet sa kanyang bintana. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang teorya ay mali.
Ang katotohanan ay mas simple at mas nakakatakot. Ang pinakamalaking halimaw sa San Encanto ay hindi ang mga gumagapang sa bubong o nagtatago sa mga puno. Ito ay ang babaeng nagpapanggap na isang biktima na tutulog sa kabilang bahay. Ang albularyo, ang tagapag-alaga, ang aswang. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at nakakabinging panaginip para kay Jopet. Ang baryo ay abala sa pag-aayos ng mga nasirang bahay at paglilibing sa iilang nasawi. Ang mga kwento ng kabayanihan ni Doming at ng mga kalalakihan ay naging alamat. Ngunit para kay Jopet, ang lahat ng ingay na yon ay walang kabuluhan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Leonie sa kanyang isipan, ang nagliliyab na mga mata, ang sumilip na mga pangil, ang anino na mga pakpak. Ang puot na naramdaman niya para sa aswang na pumatay sa kanyang pamilya ay bumalik 10 beses na mas malakas. Ngunit ngayon, ito ay may mukha, may pangalan, at nakatira lang ito ilang metro mula sa kanya. Paano nagawa ni Doming na itago ito? Paano niya nagawang protektahan ang isang halimaw? Ang lalaking tinitingala ng buong baryo ay isang kasabwat, isang sinungaling. Habang ang baryo ay nagluluksa, isang bagong krisis ang sumibol. Si Laya ay biglang nagkasakit. Hindi ito ordinaryong lagnat o ubo. Ang balat ng sanggol ay naging maputla, halos kulay abo. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at hirap, at ang kanyang iyak. Ang kanyang iyak ay halos hindi na marinig, isang mahinang umol na puno ng paghihirap. Napanood ni Jopet mula sa malayo ang pag-aalala ni na Doming at Leonie. Si Doming ay hindi na lumalabas. Palagi siyang nasa tabi ni Leonie, na walang tigil sa pag-aalaga sa sanggol. Nakita ni Jopet si Leonie na gumagawa ng iba't ibang uri ng gamot mula sa halaman. Dinikdik niya ang mga dahon, pinakuluan ng mga ugat, bumulong ng mga orasyon. Ngunit walang nangyari. Ang kondisyon ni Laya ay lalo lang lumalala. Isang gabi, hindi na nakatiis si Jopet. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa ng halimaw sa inosenteng sanggol. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay ng mag-asawa. Nagtatago sa mga anino. Ang mga bintana ay nakasara. Ngunit may isang maliit na siwang sa dingding na gawa sa kawayan. Sumilip siya. Ang tanawin sa loob ay desperado. Si Laya ay nakahiga sa isang banig, halos hindi na gumagalaw. Si Doming ay nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. At si Leonie, nakatayo si Leonie sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Jopet. Nakatingin siya sa natutulog na sanggol. Sa isang iglap, akala ni Jopet ay nakikita niya ang parehong kalungkutan sa mukha nito. Ngunit nang gumalaw ito, nakita ni Jopet ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit at matulis na patalim. Nanlaki ang mga mata ni Jopet. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong. Anong gagawin niya? Sasaktan ba niya ang bata? Napanood niya na parang sa isang slow motion ang pagtaas ng kamay ni Leonie na may hawak na patalim. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang bahay, ngunit ang takot at pagkabigla ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Ngunit hindi binaba ni Leonie ang patalim sa sanggol. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kaliwang braso. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, gumawa siya ng isang maliit na hiwa sa kanyang sariling pulso. Umulan ng dugo. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok na gawa sa baon ng niyog at sinalo ang maitim at makapal na dugo na tumutulo mula sa kanyang sugat. Mga 5 o 6 na patak lang. Pagkatapos ay itinapon niya ang patalim at mabilis na tinakpan ng isang pirasong tela ang kanyang sugat. Napahawak si Jopet sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Anong ginagawa niya? Anong klaseng ritual ito? Lumuhod si Leonie sa tabi ni Laya. Maingat, gamit ang dulo ng kanyang daliri, kumuha siya ng isang patak ng sarili niyang dugo mula sa mangkok. Idinampi niya ito sa mga labi ng sanggol. Pagkatapos, hinintay niya. Ang buong silid ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan.
Ang tanging maririnig ay ang hirap na paghinga ni Laya at ang tibok ng puso ni Jopet sa kanyang tainga. Ilang segundo ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. At pagkatapos, may nangyari. Ang kulay abong balat ni Laya ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Isang maputlang rosas ang gumapang pabalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mababaw na paghinga ay unti-unting lumalim, naging mas regular. Bumuka sa mga mata ng sanggol, ngunit ang mga mata ay hindi na mata ng isang ordinaryong sanggol na may sakit. Ang mga ito ay alerto, malinaw, at puno ng isang kaalaman na hindi dapat taglayin ng isang nilalang na ilang buwan pa lang ang edad. Tumingin si Laya hindi sa umiiyak na si Domeng, kundi direkta kay Leonie. At sa mga mata ng sanggol, nakita ni Jopet ang isang bagay na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Pakilala. Isang perpektong pagkilala. Tila sila ay dalawang kaluluwang nag-uusap ng walang salita. Biglang bumaling si Leonie. Ang kanyang ulo ay lumingon ng bahagya patungo sa direksyon ng siwang kung saan nagtatago si Jopet. Hindi niya ito makita, ngunit naramdaman niyang may nanonood. Ang mga mata ni Leonie, na puno pa rin ng luha at pagod, ay sinalubong ang tingin ni Jopet sa dilim. At sa mga matang yon, walang galit, walang pagbabanta. Ang nakita lang ni Jopet ay isang malungkot, desperadong pakiusap. Isang pakiusap na huwag husgahan, isang pakiusap na umunawa. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang bulong na tila umabot sa kanyang isipan. Ginagawa ko ito para sa kanya. Kailangan. Please. Ang sanggol, si Laya, ay muling pumikit, ngunit ngayon ay mahimbing na ang tulog. Ang krisis ay tapos na, ngunit para kay Jopet, ang tunay na kilabot ay nagsisimula pa lang. Ang dugo, ang sumpa, ang bagong sisitlan, hindi ginagamot ni Leonie si Laya. Pinapakain niya ito. Ang imahe ng ritual ng dugo ay sinunog ang sarili sa utak ni Jopet. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain. Ang bawat pagtingin niya sa bahay ni Domeng at Leonie ay nagdudulot ng pinaghalong takot at galit. Ang sanggol na yon, si Laya, ay hindi isang ordinaryong biktima. Ito ay isang bagay na iba. At si Leonie ang nag-aalaga dito. Pinapalakas ito ng sarili niyang dugo. Ang galit ni Jopet ay nangangailangan ng isang bagay na mahahawakan. Hindi na sapat ang mga hinala at mga nakaw na sulyap. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na hindi siya nababaliw, na ang nakita niya ay totoo. Hinintay niya ang perpektong pagkakataon. Dumating ito makalipas ang 2 araw. Maaga pa lang nakita niyang umalis si Domeng. May dalang mga sako at itak, marahil ay pupunta sa bukid para magtrabaho buong araw. Pagkalipas ng 1 oras, nakita niyang lumabas si Leonie, may dalang bayong kasama ang ilang kababaihan na papunta sa ilog para maglaba. Iniwan niya si Laya sa pangangalaga ng isang matandang ale, isa sa iilang tao sa baryo na buo pa rin ng tiwala sa kanya. Ito na ang pagkakataon ni Jopet. Ang puso niya ay kumakabog habang pinagmamasdan niya ang paligid. Nang masiguro niyang walang nakatingin, mabilis ngunit tahimik siyang tumawid papunta sa bahay ng mag-asawa. Ang pinto sa likod ay hindi nakakandado. Isang malalim na hininga at pumasok siya. Ang loob ng bahay ay malinis at simple. May isang maliit na altar sa isang sulok na may mga imahe ng santo at mga tuyong dahon. May mga nakasabit na anting-anting sa bawat bintana. Ang hangin ay amoy pinakuluang mga halaman at kamangyan. Isang ordinaryong bahay ng isang albularyo kung titingnan sa unang pagkakataon. Ngunit alam ni Jopet na may itinatago ang lugar na ito. Una niyang pinuntahan ang silid kung saan natutulog si Laya. Ang kuna na gawa sa yantok ay walang laman. Sa tabi nito, may isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakakandado ito. Naghanap siya sa ilalim ng banig, sa mga siwang ng sahig, sa likod ng mga lumang aparador. Wala. Pumunta siya sa silid ng mag-asawa. Mas maliit ito at mas simple. Isang papag na kawayan, isang aparador at isang lumang baul sa paanan ng higaan.
Sinubukan niyang buksan ang baul. Hindi rin nakakandado. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakasalansan ang mga damit ni Doming at Leonie. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang bagay na nakabalot sa isang itim na tela. Maingat niya itong kinuha. Mabigat ito. Nang buksan niya ang tela, ang kanyang hininga ay naputol. Isang lumang libro. Ang takip nito ay gawa sa balat na hindi niya makilala at walang pamagat. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pahinang puno ng sulat kamay. Ang tinta ay kupas na. Ang mga salita ay nasa isang dialektong hindi niya lubos na maintindihan, ngunit ang mga guhit ay malinaw. Mga guhit na mga nilalang na may pakpak, mga taong may mahabang dila, mga sanggol na may matatalas na ngipin, mga guhit ng mga ritual na ginagawa sa ilalim ng bilog na buwan, mga guhit ng dugo. Sa isang pahina, may guhit ng isang babaeng kamukhang kamukha ni Leonie. Nakatayo sa harap ng isang puno ng balete, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit. Ito ang aklat ng isang mangkukulam o ng isang aswang. Isinara niya ang libro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilagay niya ito sa gilid at nagpatuloy sa paghalungkat. Sa ilalim ng libro, may isa pang bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang koleksyon ng mga litratong luma at kupas. Ang una ay isang litrato ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at dalawang batang babae na magkamukhang magkamukha. Ang isa ay may mga matang seryoso at malalim, tulad ni Leonie. Ang isa naman ay nakangiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng litrato, nakasulat, "Ang ating pamilya bago ang sumpa." Ang sumunod na litrato ay nagpakilabot sa kanya. Ito ay isang litrato ng dalawang dalagita. Marahil ang magkapatid. Ang isa na kamukha ni Leonie ay nakatingin sa malayo, ngunit ang kapatid niya ay nakatingin ng diretso sa kamera. At sa kanyang mga mata, may isang kislap ng kabangisan, isang bagay na hindi dapat makita sa isang batang babae. At ang huling litrato, ito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ng isang babaeng kamukha ni Leonie, ngunit hindi si Leonie. Ito ang kanyang kapatid. Mas matalas sa mga mata, mas matapang ang itsura, at karga-karga niya ang isang sanggol na bagong panganganak. Ang sanggol na yon, si Laya. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na pangalan sa magandang sulat kamay, "Elena at ang aking Laya." Elena, ang kapatid na nawawala, at si Laya ang anak nito. Kaya pala ganun na lang kung protektahan ni Leonie ang bata. Ito ang anak ng kanyang kapatid. Ngunit saan si Elena? Anong nangyari sa kanya? Habang hawak niya ang litrato, isang bagay ang nahulog mula sa libro na nakapatong sa gilid. Isang piraso ng nakatuping papel. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay isang sulat. Isinulat ng nagmamadali, ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi na parabang nabasa ng luha. "Leonie, kapatid ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Sila ay darating. Darating sila para sa kanya, para sa aking Laya. Ang dugo niya ay mas malakas kaysa sa atin." Ang sabi nila, siya ang katuparan ng propesiya. Ngunit hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang maging halimaw ang anak ko. Itakas mo siya. Protektahan mo siya. Gamitin mo ang kaalaman ni Ina para supilin ang uhaw. Huwag mong hayaang mahanap nila siya. Ang dugo, ang sumpa, hindi ito matatakasan. Ngunit maaari itong labanan. Nagmamahal, Elena. Napaupo si Jopet sa sahig. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Si Leonie, si Elena, ang sumpa, si Laya. Lahat ng piraso ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Hindi kontrabida si Leonie. Siya ay isang tagapagtanggol. Sinusubukang iligtas ang kanyang pamangkin mula sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang dugo ay dugo. Ang sumpa ay sumpa.
Nang ilagay niya pabalik ang sulat sa libro, lumingon siya at doon niya ito nakita. Sa huling pahina ng libro may isang huling tala. Isinulat ito sa ibang tinta, mas bago, at ang sulat kamay ay nanginginig. Ang dugo, ang sumpa, hindi ito matatakasan. Kasabay ng pagbasa niya sa mga salitang yon, narinig niya ang isang tunog sa labas. Isang tunog ng mga yabag sa tuyong lupa papalapit sa pinto. Napatayo siya. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Si Leonie. Pabalik na siya. Nahuli siya. Ang tunog ng mga yabag ay huminto sa labas mismo ng pinto. Ang anino ni Leonie ay gumuhit sa sahig na kawayan. Si Jopet ay parang estatwa. Hawak pa rin ang libro. Ang isip niya ay blanko sa takot. Wala siyang mapagtataguan. Wala siyang matatakbuhan. Tapos na. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Leonie. Ang kanyang buhok ay basa pa mula sa ilog at may dala siyang isang bayong na puno ng mga damit. Huminto siya nang makita niya si Jopet na nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Hawak ang pinakatatago niyang lihim. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Leonie. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Purong sindak at pagkabigla. Nabitawan niya ang kanyang bayong. Ang mga damit ay kumalat sa sahig. Anong ginagawa mo rito? Ang nanginginig niyang tanong. Hindi makasagot si Jopet. Itinaas lang niya ang libro, na parabang yun ang ebidensya sa isang kasong matagal na niyang binubuo. Nang makita ni Leonie ang libro sa kanyang kamay, ang sindak sa mukha niya ay napalitan ng galit. Isang galit na nagmumula sa desperasyon. Bitiwan mo yan! Wala kang karapatan! Sumugod siya patungo kay Jopet. Sinusubukang agawin ang libro. Ang kanyang mga kuko ay humaba ng bahagya, kumaskas sa hangin. Sa paggalaw niyang yon, naramdaman ni Jopet ang isang kakaibang lakas. Isang lakas na hindi pangkaraniwan. Umatras siya, at sa pag-atras niya, natapilok siya sa baul at bumagsak sa sahig. Ang libro ay tumalsik mula sa kanyang mga kamay, bumukas sa isang pahina na may guhit ng isang nilalang na may pakpak. Nakatayo si Leonie sa ibabaw niya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Ang itim ng kanyang mga mata ay tila lumalaki, nilalamon ng puti. Ang kanyang mga labi ay umuurong. Ipinapakita ang kanyang mga gilagid at ang kanyang mga pangil na minsan lang niyang nasilayan ay ngayon ay malinaw na nakikita, matutulis at handang pumatay. Sabi ko bitiwan mo! Sigaw niya. At ang boses niya ay hindi na boses ng isang babae. Ito ay mas malalim, mas garalgal, isang tunog na nagmula sa lalamunan ng isang hayop. Ito na, ang tunay niyang anyo, ang halimaw. Si Jopet ay gumapang paatras. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Lahat ng galit niya, lahat ng puot niya ay biglang nawala, pinalitan ng isang primal na instinct na mabuhay. Ito ang nilalang na pumatay sa kanyang pamilya. Ito ang mukha ng kanyang bangungot. Ngunit bago pa man makalapit si Leonie, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Leonie, tama na. Pumasok si Domeng. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Nakita niya ang eksena si Jopet na nasa sahig, si Leonie na nasa anyong halimaw at mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya si Leonie sa mga balikat. Mahal ko, kumalma ka. Tumingin ka sa akin. Sabi niya, ang boses ay malumanay ngunit matatag. Sa paghawak ni Domeng, tila may kuryenteng dumaloy kay Leonie. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang matinding pakikibaka. Nang magmulat siyang muli, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ang kanyang mga pangil ay dahan-dahang umurong. Ang halimaw ay muling nagtago sa likod ng mukha ng isang babaeng pagod at nasasaktan. Napaluhod si Leonie, humahagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nakita niya, Domeng, nakita niya. Humarap si Domeng kay Jopet. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at galit. Anong kailangan mo sa amin? Bakit hindi mo kami hayaang mamuhay ng payapa? Payapa? Sigaw ni Jopet.
Ang tapang niya ay bumabalik na ngayon dahil sa presensya ni Domeng. Isang halimaw ang asawa mo, isang aswang, at ang sanggol na yon, pinapakain niya ng dugo. Alam ko ang lahat. Bumuntong hininga si Domeng. Isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa umiiyak niyang asawa pagkatapos ay kay Jopet. Umupo ka, sabi ni Domeng. Hindi to isang utos kundi isang pakiusap. Sa kabila ng kanyang takot, sumunod si Jopet. Umupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader habang si Domeng ay lumuhod sa tabi ni Leonie. Niyakap ito. Oo. Pagsisimula ni Domeng, ang kanyang boses ay mahina. Si Leonie ay may dugong aswang. Isang sumpa na minana niya sa kanyang mga ninuno. Ngunit hindi siya katulad ng mga tiktik na gumagala sa gabi. Ang lahi nila, sila ay mga amalanhig. Mga nilalang na piniling mamuhay ng tahimik. Kumukuha lang ng sapat para mabuhay at kung maaari, ayaw manakit. Tumingin si Domeng kay Leonie. Pero si Leonie ay iba. Mula pagkabata, nilabanan niya ang uhaw. Ginamit niya ang kaalaman ng kanyang ina, isang albularyo, para supilin ang sarili niyang kalikasan. Pinili niyang maging tao. Pinili niyang maging manggagamot, hindi isang mamamatay tao. Kinuwento ni Domeng ang lahat, ang pagkakakilala nila, ang pag-ibig na nabuo sa kabila ng sumpa. Ang pangako niya na proprotektahan ito kahit sa sarili nitong pamilya. Ang kapatid niya, si Elena, pagpapatuloy ni Domeng, ay hindi kasing lakas niya. Nahulog siya sa tukso ng dugo. Ngunit nang magkaroon siya ng anak, nagbago ang lahat. Gusto niyang takasan ang kanilang angkan para sa kaligtasan ni Laya. Pero hinabol sila. Dagdag ni Leonie, ang kanyang boses ay basag. Pinatay nila si Elena dahil sa kanyang pagtataksil. At ngayon, gusto nilang kunin si Laya. Ang dugo ni Laya, mas puro, mas malakas. Gusto nilang gawin siyang isang sandata, isang reyna. Kaya ang ritual ng dugo, bulong ni Jopet, nagsisimula ng makaunawa. Para siyang mabuhay, sagot ni Domeng, at para supilin ang uhaw. Ang dugo ni Leonie, na puno ng mga halamang gamot at panalangin, ang siyang pumipigil sa unti-unting paggising ng halimaw sa loob ni Laya. Isang laso na nagsisilbing lunas. Ang buong mundo ni Jopet ay gumuho. Ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang paghiganti, ang linya sa pagitan ng mabuti at masama, ng tao at halimaw ay biglang nawala. Ang babaeng kinamumuhian niya, ang babaeng gusto niyang patayin, ay nagsasakripisyo ng sarili. Nilalabanan ang sarili niyang kalikasan para iligtas ang isang inosenteng bata. Siya ay isang halimaw, oo. Ngunit siya rin ay isang tagapagligtas. Siya ang pinakamalaking banta, ngunit siya rin ang tanging pag-asa. Napayuko si Jopet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Leonie. Hindi na may puot, kundi may isang nakakalitong pagkamangha at awa. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang matinding hiya. Ikaw, bulong niya. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig. Ikaw ang halimaw? Hindi ito isang akusasyon. Isa itong tanong. Isang tanong na puno ng pagdududa sa lahat ng alam niya. Si Leonie ay tumingin sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan siyang tumango. Tinatanggap ang katotohanan ng kanyang pagkatao, ang bigat ng kanyang sumpa. Sa likod nila, sa kuna, si Laya ay biglang gumalaw at nagsimulang umiyak. Ngunit ang iyak na yon ay hindi iyak ng isang ordinaryong sanggol. Ito ay isang tunog na matinis at nakakakilabot. Isang tunog na tila tumatawag sa dilim. Isang tunog na nang-aakit sa mga anino. Isang tunog na nagsasabing, narito ako. At mula sa labas, bilang sagot, isang mahabang alulong ang narinig, mas malapit kaysa dati. Sila ay darating. At sa pagkakataong ito, hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Ang alulong mula sa labas ay parang isang hatol.
Isang paalala na ang katotohanang katatuklas lang ni Jopet ay walang silbi kung lahat sila ay mamamatay. Nakatayo silang tatlo sa gitna ng silid si Leonie na nanginginig pa rin. Si Domeng na nakahandang magprotekta at si Jopet na gulong-gulo ang isipan. Ang iyak ni Laya ay patuloy, isang sirena na tumatawag sa mga halimaw ng gabi. "Kailangan nating umalis," sabi ni Domeng. Ang boses ay mahigpit. "Hindi na tayo ligtas dito. Alam na nilang narito tayo." Kinuha ni Leonie si Laya at niyakap ito ng mahigpit. Sinusubukan patahanin, ngunit walang epekto. "Saan tayo pupunta, Domeng?" "Susundan nila tayo, kahit saan." Ang mga salita ni Jopet ay lumabas bago pa man niya ito mapag-isipan. "Hindi kayo aalis?" Tumingin sa kanya ang mag-asawa, parehong nagulat. "Mananatili kayo rito," pag-uulit ni Jopet. "Mas matatag na ngayon at lalabanan natin sila." Nakita ni Jopet ang pagdududa sa mga mata ni Domeng. Bakit? Bakit mo kami tutulungan? Isa siyang aswang. Ito ang uri ng nilalang na kinamumuhian mo." Ang tanong ay tumama kay Jopet na parang sampal. Tumingin siya kay Leonie na nakatingin sa kanya na may halong takot at pag-asa. Naalala niya ang sarili niyang pamilya, ang pighati, ang walang katapusang galit na halos sumira sa kanya. "Dahil sa galit," sagot ni Jopet. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Sa loob ng isang taon, ang galit ang bumuhay sa akin. Galit sa mga nilalang na kumuha sa pamilya ko. Galit sa buong mundo. Pero ngayon," tumingin siya sa libro na nakakalat sa sahig, sa mga litrato, sa umiiyak na sanggol. "Ngayon, nakikita ko na ang galit ay isang lason. Binulag ako nito. Dahil sa galit, muntik na akong maging halimaw, katulad ng mga kinamumuhian ko. Hinusgahan ko kayo." Hinusgahan ko siya. Itinuro niya si Leonie. Huminga siya ng malalim. Ito ang pinakamahirap na salitang bibitawan niya sa kanyang buong buhay. "Patawad." Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Leonie. "Hindi ko alam kung kaya kong labanan ang mga alaala," pagpapatuloy ni Jopet. "Pero alam kong mali na hayaan silang makuha ang isang inosenteng bata para gawing katulad nila. Kung may isang bagay na natutunan ko sa pagkawala ng anak ko, iyon ay ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang pagkakataong maging tao." Ang mga salita ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa silid. Si Domeng ay tumingin kay Jopet at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang dayo, kundi isang kasangga, isang lalaking sugatan, ngunit handang lumaban para sa tamang dahilan. "Ang angkan ni Elena," sabi ni Domeng, tinatanggap ang alok ni Jopet. "Hindi sila ordinaryong tiktik. Sila ang mga puro. Mas malalakas, mas matatalino, at ang pinuno nila, si Matandang Iska. Siya ang lola ni Leonie at Elena, isang aswang na nabuhay na ng daan-daang taon. Para sa kanya, ang dugo ay kapangyarihan. At si Laya ang pinakamakapangyarihang dugo na nakita nila sa loob ng maraming henerasyon. Kaya pala ganun na lang ang pagnanasa nilang makuha siya," sabi ni Jopet. "Gusto nilang gisingin ang buong potensyal ng dugo ni Laya," paliwanag ni Leonie. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Gusto nilang gawin siyang isang diyosa ng kadiliman, isang reyna na mamumuno sa kanila. At kung hindi nila yun magagawa, papatayin nila siya para walang ibang angka na makakuha sa kanya." Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Jopet. Ito ay hindi na lang isang simpleng labanan. Ito ay isang digmaan para sa kaluluwa ng isang bata. "Paano natin sila lalabanan?" tanong ni Jopet. Ang kanyang isipan ay lumilipat na mula sa pighati patungo sa estratehiya. "Ang mga sandata ko," sabi ni Domeng. "Banal na tubig, bawang, asin, at mga orasyon. Mabisa laban sa mga karaniwang aswang. Ngunit laban sa mga puro, nagpapabagal lang ito sa kanila." "Ang kaalaman ko," sabi ni Leonie. "Alam ko ang kanilang mga kahinaan, ang mga halaman na kinasusuklaman nila, ang mga simbolo na nagpapahina sa kanila. Ngunit nag-atubili siya. Para labanan sila ng husto, kailangan kong gamitin ang dugo ko. Kailangan kong yakapin ang isang bahagi ng aking sarili na
Matagal ko nang itinatago. Gagawin natin ang kailangang gawin. Sabi ni Domeng, hinawakan ang kamay ng asawa. Si Jopet ay tumingin kay Laya, na ngayon ay medyo kumalma na sa yakap ng ina. Naalala niya ang kanyang anak na si Lito. Ang pakiramdam ng maliliit nitong kamay, ang pangako niya na poprotektahan ito. Isang pangakong nabigo siya. Ngayon, binibigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa pagtubos. Hinubad niya ang kwintas na suot niya, isang maliit na krus na gawa sa kahoy, ang huling regalo sa kanya ni Maria. Isinabit niya ito sa kuna ni Laya. Hindi siya nag-iisa, sabi ni Jopet. Sa sandaling iyon, ang maliit na grupo ng mga tagapagtanggol ay nabuo. Isang mandirigmang may pananampalataya, isang halimaw na may pusong tao, at isang lalaking sinira ng pighati, ngunit muling binubuo ng isang bagong layunin. Isang huling alulong ang narinig mula sa labas. Mas malakas, mas malapit, puno ng isang hindi mapagkakamali ang mensahe. Sila ay naghahanda. Tumingin si Jopet kay Domeng. Ang kanyang mga mata ay matatag na ngayon. Ang takot ay nandoon pa rin. Ngunit natatabunan na ito ng determinasyon. Paano tayo maghahanda? Tanong niya. Ang digmaan para sa San Encanto at para sa kaluluwa ni Laya ay nagsimula na. Para kay Leonie, ang pagdating ng kanyang angkan ay hindi isang tunog. Ito ay isang pakiramdam. Nagsimula ito bilang isang mahinang panginginig sa kanyang dugo. Isang pamilyar na lagnat na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos, ito ay naging isang bulong sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang tawag sa isang wikang mas matanda pa sa mga salita, ang wika ng uhaw, ng gabi at ng sumpa. Leonie, Taksin, dugo sa dugo. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang munting sala. Yakap si Laya na ngayon ay mahimbing na natutulog, ngunit alam niyang ang kapayapaan na ito ay isang kasinungalingan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagbilang paatras. Si Domeng ay abala. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga sandata. Ang buntot pagi ay ibinabad niya sa isang palanggana ng suka na may dinikdik na bawang. Ang kanyang mga balisong ay hinahasa niya habang bumubulong ng mga orasyon. Naglagay siya ng mga krus na gawa sa dahon ng palma sa bawat bintana. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak, isang ritual ng pananampalataya laban sa papalapit na kadiliman. Si Jopet naman, sa kabila ng takot na malinaw pa rin sa kanyang mga mata, ay kumikilos din. Sa tulong ng mga tagubilin ni Domeng, tinatasan niya ang dulo ng mga kawayan, ginagawa ito mga sibat. Naghahanda siya ng mga bote na puno ng gaas at mga basahan. Mga sandata ng isang ordinaryong tao laban sa hindi pangkaraniwang kaaway. Sa bawat bote, naglalagay siya ng ilang butil ng bawang. Ngunit ang paghahanda ni Leonie ay iba. Ito ay isang digmaan sa loob. Binuklat niya ang lumang libro ng kanyang ina, ang aklat na nakita ni Jopet. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang mga pahina tungkol sa pagtataboy, sa pagprotekta. Gamit ang isang piraso ng uling, iginuhit niya ang mga simbolo ng proteksyon sa sahig sa paligid ng kuna ni Laya. Isang bilog na may mga kakaibang guhit sa loob. Habang gumuguhit siya, mas lumalakas ang tawag. Mas nararamdaman niya ang kanilang presensya sa labas ng baryo, nagtitipon sa kakahuyan na parang isang kawan ng mga lobo. Nararamdaman niya ang galit nila, ang kanilang pagkasuklam sa kanya, isang mahina na piniling mamuhay kasama ng mga tao. At higit sa lahat, nararamdaman niya siya, matandang iska, ang kanyang lola, ang matriarka ng kanilang angkan. Ang presensya nito ay parang isang tipak ng yelo sa kanyang isipan, malamig, matigas at walang awa. Hindi niya kailangang marinig ang boses nito para malaman ang iniisip nito. Ibalik mo ang pag-aari namin, Apo. O kunin ko hindi lang ang bata, kundi pati ang iyong kaluluwa. Leonie, ayos ka lang? Tanong ni Domeng. Napansin ang panginginig ng kanyang kamay. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong. Tuyo. Alam niya na ang mga simbolo at orasyon ay hindi sapat. Laban kay matandang iska at sa mga pinili nitong mandirigma,
Ang mga ito ay parang papel na pader lamang. Kailangan niya ng mas malakas na sandata. At ang pinakamalakas na sandata na mayroon siya ay ang bagay na kinatatakutan niya ng husto, ang sarili niyang dugo. Pumunta siya sa kusina. Sa isang maliit na baul, kinuha niya ang mga bagay na itinatago niya para sa ganitong pagkakataon. Isang maliit na patalim na may ukit ng buwan at isang bungkos sa mga tuyong dahon ng isang halaman na tinatawag na hininga ng gabi, isang halaman. Ayon sa alamat, ay nagpapalakas sa dugo ng aswang ngunit nagpapanatili sa kanilang katinuan. Isang mapanganib na sugal. Anong gagawin mo? Tanong ni Jopet na sumunod sa kanya. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang boses, ngunit mayroon na ring pag-aalala. Kailangan kong maging mas malakas, sagot ni Leonie. Ang boses ay mahina. Ang dugo ko, mahina ito dahil sa mga panalangin at sa pagpipigil. Hindi nito kayang labanan ng sa kanila. Hinawakan ni Doming ang kanyang braso. Leonie, delikado yan. Baka hindi ka na makabalik. Tumingin si Leonie sa kanyang asawa pagkatapos ay kay Jopet at sa natutulog na si Laya. Kung hindi ko ito gagawin, walang babalikan, ng Baraklo. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, sinimulan niya ang ritual. Sinunog niya ang mga dahon ng hininga ng gabi. Ang usok nito ay matamis at nakakahilo. Nilanghap niya ito ng malalim, pinupuno ang kanyang baga. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang mga ugat. Isang pamilyar na init na kapwa nakakaakit at nakakatakot. Ang mga bulong sa kanyang isipan ay naging mga sigaw. Ang kanyang mga pandama ay tumalas. Naririnig na niya ngayon ang bawat kaluskos sa labas. Ang tibok ng puso ng mga natatakot na taga-baryo. Naamoy niya ang pawis ni Domeng, ang takot ni Jopet at ang purong matamis na dugo ni Laya. Uhaw. Napapikit siya ng mariin. Nilalabanan ang unang bugso ng uhaw. Kinuha niya ang patalim at tulad ng ginawa niya noon, gumawa ng isang maliit na hiwa sa kanyang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito sasaluhin sa mangkok. Hinayaan niya itong tumulo sa sahig. Isang patak sa bawat sulok ng bahay, isang handog sa lupa, isang pag-aangkin sa teritoryo. Habang tumutulo ang dugo, naramdaman niya ang pagbabago. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang kanyang paningin ay lumilinaw. Nakikita niya na ngayon ang mga alikabok na lumulutang sa hangin. Ang anino niya sa dingding ay tila kumikilos ng kusa. Nagbabago ng hugis, lumalaki. Ang sumpa ay gumigising. Leonie, bulong ni Domeng, puno ng pag-aalala. Minulat niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Domeng at nakita niya ang takot sa mukha nito. Alam niyang iba na ang nakikita nito. Hindi na ang asawa niya, kundi ang nilalang na naninirahan sa loob. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang isip ay nanatiling malinaw at salamat sa hininga ng gabi. Hawak pa rin niya ang kontrol. Sa ngayon, bigla isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw ng isang tao mula sa gilid ng baryo. Sinundan ito ng isa pa. Nagkatinginan silang tatlo. Nagsimula na. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas, na parabang isang malaking bagay ang ibinagsak mula sa langit. Sumunod ang mga sigawan, ang tunog ng nagtatakbuhang mga tao. Lumabas si Domeng at Jopet. Si Leonie ay sumunod, ngunit huminto sa may pintuan. Ang liwanag ng buwan ay nagpinta ng isang larawan ng impyerno. Isang nilalang, halos kasing laki ng isang kalabaw ang nakatayo sa gitna ng daan. Ito ay may katawan ng isang malaking baboy ramo, ngunit ang ulo ay sa isang matandang lalaki na may mga matang nagliliyab. Ito ang sigbin. Sa likod nito, lumilipad sa mababang altitude. Ang mga tiktik, ang kanilang mga pakpak ay humahaginit sa hangin. At sa pagitan ng mga bahay, gumagapang ang mga anino, ang kanilang mga anyo ay nagbabago-bago. Ito ang mga sundalo ng angkan, ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi sila. Mula sa kadiliman ng kakahuyan, lumabas siya, si Matandang Iska. Nakatayo siya roon, mukhang isang ordinaryong matandang babae na may suot na itim na bestida.
Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, dalawang itim na butas na humihigop ng lahat ng liwanag. At ang kanyang ngiti, isang ngiti na walang kagalakan, puno ng kasamaan at kapangyarihan. Hindi siya tumitingin sa mga nagkakagulong taga-baryo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang, sa bahay kung saan nakatayo si Leonie. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Leonie ang isang malamig na puwersa na tumulak sa kanyang isipan, sinusubukang sirain ang kanyang depensa. "Bigay mo sa akin ng bata, Apo." Ang boses ni Iska ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "At marahil, bubuhayin kita." Hinawakan ni Leonie ang hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang uhaw sa loob niya ay sumisigaw. Ang dugo ng kanyang lola ay tumatawag sa kanya. Ngunit ang pagmamahal niya kay Laya at kay Doming ay sumisigaw ng mas malakas. Hindi, bulong niya. Hindi lang sa kanyang lola, kundi sa sarili niya. Ang digmaan ay hindi na lang sa labas. Nagsimula na rin ang digmaan sa loob niya. Ang hiyaw ni matandang Iska ay hindi isang tunog na narinig ng tainga, kundi isang alon ng purong galit na yumanig sa buong baryo. Ito ang hudyat. Ang sigbin ay sumugod. Ang mga pangil nito ay tumutulo ng laway. Sinalubong ito ni Doming. Iwinasiwas niya ang kanyang buntot pagi na lumikha ng isang sumisitsit na tunog sa hangin. Tumama ito sa tagiliran ng halimaw. Isang hiyaw ng sakit ang kumawala sa sigbin at ang amoy ng nasusunog na laman ay kumalat. Ngunit ito ay galos lang. Sa isang mabilis na pag-atake, sinuwag ng sigbin si Doming na nagpatalsik sa kanya ng ilang metro. Bumagsak si Doming sa lupa, hirap na bumangon. Mula sa ere, ang mga tiktik ay bumulusok na parang mga bala. Ang kanilang target, ang mga kalalakihan ng baryo na may hawak na sulo. Sumisid sila. Kinakalmot ang mga mukha. Inaagaw ang mga sulo at inihahagis sa mga bahay na pawid. Sa ilang sandali lang, ang baryo ay nagliliyab. "Jopet! Ang mga bote!" sigaw ni Doming. Naintindihan agad ni Jopet. Habang abala ang mga tiktik, sinindihan niya ang basahan sa isang bote ng gaas at inihagis ito ng buong lakas. Sumabog ito sa isa sa mga tiktik na binalot ito sa apoy. Ang nilalang ay bumagsak mula sa langit. Isang nagliliyab na kometa ng kamatayan. Ang hiyaw nito ay nakakabingi. Naging inspirasyon ito sa iba. Nagsimulang maghagis sa mga sulo at mga bote ang mga taga-baryo. Ang gabi ay napuno ng apoy at sigawan. Ngunit ang lahat ng ito ay isang diversion. Alam ito ni Jopet. Alam ito ni Leonie. Ang tunay na panganib ay hindi ang mga sundalo. Si matandang Iska ay nagsimulang maglakad. Ang kanyang mga paa ay hindi halos gumagalaw sa lupa. Bawat hakbang niya ay tila nagpapakalat ng dilim. Ang mga apoy sa kanyang daraanan ay humihina. Ang mga tunog ay nawawala. Ang kanyang target ay iisa lang, ang bahay kung saan naroroon si Laya. Sa loob ng bahay, si Leonie ay nakikipaglaban sa sarili niyang digmaan. Ang amoy ng dugo sa labas, ang tunog ng labanan ay nagpapalakas sa uhaw sa loob niya. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na ngayon at matutulis. Ang kanyang mga mata ay halos itim na. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang tumulong. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang kapag tinikman niya ang dugo ng kanyang mga kaaway, baka hindi na siya makabalik. "Leonie, lumaban ka." Ang boses ni Doming sa kanyang isipan. "Kailangan ka ni Laya." Ang imahe ni Jopet na naglalagay ng krus sa kuna. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lakas mula sa mga alaalang yon. Lumabas siya ng pinto. Ang kanyang anyo ay nakakatakot na. Ang kanyang balat ay mas maputla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngunit sa halip na sumugod, sinimulan niyang bigkasin ang mga salita mula sa libro ng kanyang ina. Isang sinaunang orasyon ng pagtataboy. Ang mga gumagapang na anino ay napatigil. Ang mga tiktik sa ere ay tila nalito. Ang kapangyarihan ni Leonie na nagmumula sa dugo ngunit hinubog ng pananampalataya ay isang bagay na hindi nila maintindihan. Nakita ito ni matandang Iska. Ang kanyang ngiti ay nawala.
pinalitan ng isang malamig na galit. Sa isang senyas ng kanyang kamay, 2 anino ang humiwalay sa iba at sumugod kay Leonie. Ito ang kanyang mga personal na bantay, mga aswang na may anyong tao, ngunit ang kanilang mga galaw ay malabo at napakabilis. Hindi sila kayang tamaan ng mga ordinaryong sandata. Ngunit si Leonie ay hindi ordinaryo. Nang sumugod ang una, hindi siya umilag. Sinalubong niya ito. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw na parang kidlat. Hinawakan ng braso ng aswang. Nagkiskisa ng kanilang mga kuko. Sa halip na gamitin ang purong lakas, ginamit ni Leonie ang kanyang bigat at itinumba ang kalaban. Bago pa ito makabangon, ibinaon niya ang kanyang mga daliri sa dibdib nito. Isang hiyaw. At ang aswang ay naging alikabok. Ang pangalawang bantay ay umatake mula sa likod. Ngunit naramdaman ito ni Leonie. Umiikot siya at ang kanyang binti ay tumama sa tuhod ng aswang. Sinira ito. Habang bumabagsak ang nilalang, ang kamay ni Leonie ay parang ahas na tumuklaw sa leeg nito. Isang malutong na tunog at tapos na ang pagpatay. Nagdulot ito ng isang alon ng kapangyarihan sa kanyang dugo. Ang uhaw ay naging halos hindi na mapigilan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay may bahid ng itim na alikabok. Halimaw, Leonie. Ang sigaw ni Jopet ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya si Doming na pinagtutulungan ng sigbin at isa pang tiktik. Sugatan na ito at hirap nang makatayo. Si Jopet ay sinusubukang tumulong. Ngunit ang kanyang mga sibat ay nababali lang sa makapal na balat ng sigbin. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Leonie. Ang kanyang bilis ay hindi na pang tao. Sa isang iglap, nasa likod na siya ng sigbin. Bago pa man ito makalingon, tumalon siya sa likod nito. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa makapal na balat nito. Ang halimaw ay umungal sa sakit at galit. Sinusubukang alisin siya, ngunit kumapit si Leonie na parang isang garapata. Ang kanyang mga pangil ay lumabas. Ang uhaw ay sumisigaw. Ngunit sa halip na kagatin ito, ginawa niya ang isang bagay na mas masakit. Ibinukan niya ang kanyang bibig at sumigaw isang sigaw na hindi para sa tainga, kundi para sa kaluluwa ng aswang. Isang sigaw na puno ng purong kapangyarihan ng kanyang lahi. Ang sigbin ay natigilan. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Nagsimula itong manginig. At sa harap ng mga mata ni Jopet, ang dambuhalang halimaw ay dahan-dahang gumuho, naging isang tumpok ng itim na putik at alikabok. Nakatayo si Leonie sa gitna ng lahat. Hingal na hingal, ang kanyang katawan ay nanginginig sa labis na enerhiya. Sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan. Ang natitirang mga aswang ay natakot. Ang kanilang pinakamalakas na mandirigma ay natalo. Nagsimula silang umurong. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Si matandang Iska ay nakatayo pa rin doon, hindi natinag. Sa katunayan, may isang ngiti na muling sumilay sa kanyang mga labi. "Magaling apo," sabi nito, ang boses ay malamig. "Ginising mo na rin sa wakas ang tunay mong lakas. Ngayon, tapusin na natin ito." Sa isang kisap mata, nawala si matandang Iska sa kanyang kinatatayuan at lumitaw sa harap mismo ng bahay. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ang pinto ay sumabog. Naging mga pira-pirasong kahoy. Sumugod siya sa loob. Ang kanyang target, si Laya. "Wag!" sigaw ni Leonie. Sumugod siya papasok, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng nasirang silid, nakita ni Jopet ang eksena. Si matandang Iska ay nakatayo sa tabi ng kuna. Ang isang kamay ay nakaunat, malapit ng hawakan ng natutulog na sanggol. Ngunit may isang bagay na humaharang sa kanya. Si Leonie, si Domeng, at si Jopet. Ngunit hindi. May isa pa. Isang maliit, nanginginig na anino, nakatayo sa pagitan ni matandang Iska at ng kuna. Ang matandang ale na pinag-iwanan ni Laya, si Lola Ebias. "Hindi mo siya makukuha, demonyo." Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng tapang na hindi inaasahan. Ngumisi si matandang Iska. "At sino ka para pigilan ako, isang uugod-ugod na tao?" Itinaas niya ang kanyang kamay, handang itulak ang matanda. Ngunit bago pa niya ito magawa, tumakbo si Leonie. Sumugod siya,
Hindi kay matandang Iska, kundi kay Laya. Niyakap niya ang sanggol. "Leonie, hindi!" Sigaw ni Domeng dahil alam niya kung ano ang gagawin ng kanyang asawa. Ang huling sakripisyo, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang sanggol, si Laya, ay nagmulat ng mata. At sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay hindi mata ng bata. Hindi rin ito mata ng isang halimaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang dalawang bituin. Ang liwanag mula sa mga mata ni Laya ay pumuno sa buong silid. Isang liwanag na puro at sinauna. Hindi ito mainit. Hindi rin ito malamig. Ito ay kapangyarihan. Isang kapangyarihan na mas matanda pa kay matandang Iska, mas dalisay kaysa sa sumpa. Lahat ay natigilan. Ang mga natitirang aswang sa labas ay umungol sa takot. Maging si matandang Iska ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon sa unang pagkakataon. Pagkamangha na may halong takot. "Imposible!" bulong niya. "Ang propesiya? Ito ba yun?" Si Leonie na yakap-yakap si Laya ay naramdaman ng kapangyarihan na dumadaloy sa katawan ng sanggol at sa pamamagitan nito sa kanya. Ang uhaw sa kanyang dugo ay biglang nawala, pinalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang anyong halimaw ay dahan-dahang naglaho, bumabalik sa pagiging tao, ngunit sa pagkakataong ito walang bakas ng pagod o takot. Isang katahimikan lamang. Ang liwanag ay mas lalong tumindi. At sa gitna ng liwanag na yon, isang boses ang narinig. Hindi ito nanggaling sa bibig ni Laya, kundi sa isipan ng lahat ng nasa silid. Tama na. Ang boses ay boses ng isang bata, ngunit may bigat ito ng 1,000 taon. Si matandang Iska ay umiling, hindi makapaniwala. "Hindi! Ang kapangyarihang yan ay para sa atin, para sa ating lahi!" Sumugod siya, hindi na sa bata, kundi kay Leonie. Ang kanyang mga kuko ay handang pumatay. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Jopet. Wala siyang sandata. Wala siyang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na mas malakas pa roon. Isang desisyon. Isang desisyon na hindi na siya muling tatayo lang sa isang tabi habang kinukuha ang isang pamilya sa kanyang harapan. "Subukan mo," sabi ni Jopet, ang kanyang boses ay kalmado. Ang pagtatangkang yon ay nagbigay ng sapat na oras. Itinaas ni Leonie ang kanyang kamay na ngayon ay nababalot sa mahinang liwanag mula kay Laya. Itinutok niya ito kay matandang Iska. "Patawarin ka nawa," bulong ni Leonie. Isang sinag ng puting liwanag ang tumama kay matandang Iska. Walang pagsabog, walang sigaw. Ang matriarka ng mga aswang, ang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon, ay dahan-dahan lang na natunaw, naging alikabok na tinangay ng hangin na parabang hindi siya kailanman umiral. Sa kanyang pagkawala, ang sumpa ay nabasag. Ang mga natitirang aswang sa labas ay nagsigawan sa sakit, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pagkawala ng kapangyarihang nagbubuklod sa kanila. Nagkawatak-watak sila, tumakbo sa iba't ibang direksyon, hindi na isang angkan, kundi mga individual na halimaw na muling nagtatago sa dilim. Ang liwanag mula kay Laya ay dahan-dahang humina. Pumikit ang sanggol at bumalik sa pagiging isang ordinaryong bata na mahimbing na natutulog. Ang digmaan ay tapos na. Ang katahimikan na bumalot sa San Encanto ay mabigat. Ang amoy ng usok at dugo ay nanatili sa hangin. Ang baryo ay puno ng mga sugat, kapwa sa mga bahay at sa mga puso ng mga tao. Sa loob ng nasirang bahay, nakatayo sila si Domeng na tinutulungan ni Lola Ibias, si Leonie na yakap si Laya at si Jopet. Nilapitan ni Leonie si Jopet. Inabot niya ang kamay. "Salamat." Tinitigan ni Jopet ang kamay. Ito ang kamay na minsan niyang kinasuklaman. Ngayon, nakikita niya ito bilang kamay ng isang ina, isang tagapagtanggol. Tinanggap niya ito. "Ligtas na ba siya?" tanong ni Jopet, nakatingin kay Laya. "Ang sumpa, nawala na ba?" Umiling si Leonie.
Hindi, ang dugo ay mananatili. Ngunit ang liwanag na nakita mo, iyon din ay bahagi niya. Ang sabi ng ina ko, sa aming lahi, may isisilang na isa na kayang pag-isahin ang dilim at liwanag. Hindi isang halimaw, hindi isang tao, kundi isang bagay na bago. Isang tagabantay. Tumingin siya kay Laya ng may pagmamahal. Siya ang pag-asa. Lumipas sa mga araw. Tinulungan ng buong baryo ang isa't isa na muling bumangon. Ang kwento ng nangyari ay naging isang alamat na ibubulong lang sa mga susunod na henerasyon. Walang nangahas sa magtanong tungkol sa tunay na anyo ni Leonie. Nakita nila ang kanyang ginawa. Nakita nila kung kanino siya pumanig. Iyon ay sapat na. Isang umaga, habang nag-aayos ng bubong ng bahay ni Maria, nilapitan ni Doming si Jopet. Aalis na kami, sabi ni Doming. Napatigil si Jopet. Saan kayo pupunta? Kailangan naming hanapin ang isang lugar kung saan matututunan ni Laya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Isang lugar na payapa. Hindi na kami ligtas dito at hindi na rin ligtas ang baryo habang naririto kami. May lungkot sa puso ni Jopet, isang lungkot na hindi niya inaasahan. Nang hapong yun, nagpaalam sila. Si Leonie, hawak si Laya. Si Doming, dala ang kanilang iilang ari-arian. At si Jopet, nakatayo sa may pinto ng kanyang kubo. Paano ka? Tanong ni Leonie. Ngumiti si Jopet sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. Isang maliit, malungkot na ngiti. Marami pa akong kailangang ayusin dito. Tumingin siya sa bahay ni Maria at sa puntod ng kanyang pamilya sa malayo. At marami pa akong kailangang ayusin dito. Sabi niya, itinuro ang kanyang dibdib. Tumango si Leonie. Walang nang kailangang sabihin. Pinanood ni Jopet ang kanilang pag-alis. Ang tatlong anino na dahan-dahang naglalaho sa kalsadang papalabas ng baryo. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pighati. Natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Pagpapatawad. Una, sa iba. At ang pinakamahirap sa lahat, sa kanyang sarili. Naiwan siya sa San Encanto. Ang baryo ay puno ng mga multo, ngunit hindi na siya takot sa kanila. Sila ay bahagi na ng kanyang kwento. Bahagi ng kung sino siya ngayon. Gabi. Umupo si Jopet sa balkonahe ng bahay ni Maria. Nakatingin sa bilog na buwan. Ang hangin ay amoy kalachuchi at basang lupa. Ang mga kuliglig ay umaawit. Isang ordinaryong gabi sa probinsya. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang kapayapaan ay isang hiram na sandali lamang. Dahil sa isang malayong lugar, may isang batang natutulog na sa kanyang dugo ay nananalaytay ang dilim at liwanag. Isang pangako at isang babala. At sa mga anino ng mundo, may iba pang mga nilalang na nag-aabang, nagugutom, naghihintay. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang.